So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, makinig kayo dahil biglaang na-comeback, chik, pak, itong si Senator Bato de la Rosa ni Representative Jill Bongalon. Kasi guys, di ba yung pinag-uusapan ni Senator Bato de la Rosa is yung PDEA leaks na related nga po guys sa usaping droga. So in short, naniniwala itong si Senator Bato de la Rosa na authentic nga daw yung papel. So kapag naniniwala siya, ibig sabihin niya guys kasi naniniwala siya, di ba, na authentic yung papel. So meaning, pinapaniwalaan niya na itong si President Marcos nga daw po ay gumagamit ng white powdery substance. Kasi yan yung sabi niya na naniniwala siya na authentic ang papel na yan. Sinabi niya pa nga na, I bet my life, I bet my bayag na authentic yung papel na yan. Yan po yung laging sinasabi nga ni Senator Bato de la Rosa. Naniniwala siya na wala na yung papel sa PDEA kasi nga merong humugot. Pero hindi siya naniniwala na hindi totoo yung papel na yan kasi yung papel na yan authentic dahil may butas ng puncher at iba na daw po yung kulay ng papel. Discolored na nga daw po. Yun po ang pinapaniwalaan ni Senator Bato de la Rosa. Now, bigla po siyang nabalikan. Anong klaseng balik, Mima? Ganito guys, pak. Psing! Ano mo to, tinatarantado ko na naman yung sarili ko. Eto guys, eto yung balita. Invite Las Cañas are share to PDEA leaks probe Bongalon tells Bato. Yan yung sabi ni Representative Jill Bongalon. Hamon niya kay Bato. Sige, total pinag-uusapan natin dito yung yung usaping droga. Bakit hindi mo i-Senate probe itong si Arturo Las Cañas? Dapat ipatawag mo din ito. And we will see, let's see kung paano mo i-handle itong mga ganitong klaseng kaso at kung magiging fair ka ba. Yan guys yung yung hamon ni Representative Jill Bongalon. So ngayon nga po guys, sa mga hindi nakakaalam, itong si Arturo Las Cañas, siya po yung merong siya po yung dating ahente ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kumbaga siya yung dating taga pak. Kasi yan po yung utos ni Digong. So ngayon, isiniwalat niya and also siya po yung yung one of the person na nagsalita dito nga po sa International Criminal Court. So ngayon, ano yung accusation ni Las Cañas, ni Arturo Las Cañas dito kay former President Duterte na itong si Digong nga daw po ay di umano Lord of all the drug lords of Southern Mindanao. As ang mastermind din daw po dyan, kasama si Pulong, si Sara, hindi niya nabanggit si Baste, pero kasama dyan si Bato. So ngayon nga po guys, total, di ba pinag-uusapan naman dito is yung droga, bakit hindi mo i-invite, i-Senate probe itong si Arturo Las Cañas and we will see kung paano mo i-handle itong ganitong klaseng kaso. Kasi very obvious naman kasi guys yung motive ni Senator Bato de la Rosa na pagmukain nga po talagang adik itong presidente natin and to demolish the character and to assassinate the character of the president. Very obvious naman po guys. Tingnan mo, pasikot-sikot na lang itong si Bato na kunyari pag nabibisto na siya, sasabihin niya, hindi, ganito, ganyan. Tapos mamaya, totoo nga kasi yan. Ang tanong, sino ba yung naglabas? O, di ba? PDEA leaks. O, yung leakage, yung pinag-uusapan dito, sino nag-leak? Pero saan ba napunta yung usapin? Biruin mo pati yung St. Luke's na kay President Marcos na cocaine test, in-invite nila. Yung abogadong si Del Balde, pinapangunahan niya na hindi, ganito, ganyan, ito yung tama, maniniwala kayo dapat sa akin, ginaganon niya guys. Itong si Jingo, itong si Cheese, nagsalita na din, ayaw niyang paniwalaan. Si ex-PDEA General Dionisio Santiago, nagsalita na, ayaw niya ding paniwalaan. So, ano ibig sabihin nun? Talagang meron siyang kinikilingan and this is the political persecution to the president. Halata na. Now, basahin natin tong sabi ni
tawag dito, Jill Bongalon. So sabi niya, ito na lang basahin natin sa impact leadership kasi dito sa politiko mahaba to. Mahaba to. So dito na lang tayo sa impact leadership. So sabi dito, bakit di patawagin sila Cañas o si Arcierto? Si Bato-Bato din dapat, no? Si Bato-Bato at Arcierto, isa lang ba yun? Anyway, House Assistant Minority Leader and Ako Bicol Party List Jill Bongalon urged Senator Bato de la Rosa to invite self-confessed Double Death Squad member Arturo Las Cañas and veteran anti-drug operative Eduardo Arcierto in the investigation of the Senate Committee Order and Dangerous Drugs on the alleged PDEA leaks. Which is good, guys. Diba? Now, matitesting natin kung hanggang saan yung kakayanan ni Bato dito. Kasi, ano siya ang tapang niyang magsalita, diba? Bakit hindi mo i-invite yung mga taong inaakusahan ka? Diba? Nang malaman natin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Agree ba kayo, mga minamahal? Agree ba kayo? Comment nga kayo kung uma-agree kayo sa akin. Comment, press 1. Diba? Nakakaloka tong na to. Itong si Bato. Anyway, sabi dito, kung pag-uusapan lang naman natin yung droga, bakit di natin patawagin si Las Cañas o si Arcierto? Well, kung sino pa talaga ang nagsasabi na totoo kung ano ang totoo or kaya ang realidad patungkol sa war on drugs dito po sa ating bansa. Let them tell the whole world kung ano ang kinalaman nila or ano ang nalalaman nila patungkol sa droga at mga naging biktima, most especially during the previous administration. Actually, itong sinabi ni tawag dito, Jill Bongalon, ni Representative Jill Bongalon, talagang may punto. Diba? Well, malalaman natin kung total dito na din tayo sa sa alleged drugs na pinag-uusapan doon naman din papunta. Bakit hindi natin balikan yung statement ni Edgar Matobato, yung statement ni Arturo Las Cañas, yung statement din ni Arcierto, 'di ba? Na sila daw ay lord of all the drug lords of the southern Mindanao and nag-utos ng Oplan Tokhang para ipategi yung mga kalaban nila sa business ukol nga po dito sa mga ipinagbabawal na gamot. Yun po guys yung yung pinakapunto dito ni Representative Jill Bongalon kasi yun po yung accusation ni Las Cañas Itong si Bato, taga-dala ng pera, tapos taga-utos, mayroon daw po itong tinegi. Kahit nga itong si Ramon Tulfo nagsalita din na bakit takot kung walang kasalanan. 'Di ba binasa natin yan yung article na yan na itong si Senator Bato de la Rosa ay taga-dala ng pera and tapos tinetegi niya yung mga kalaban daw nila sa business about dito sa pinagbabawal na gamot. So bakit hindi ipatawag nang malaman natin kung ano nga ba ang katotohanan? At isa pa, bakit natakot itong si Bato? Nung binanggit bakit natakot itong si Bato? Nung yung kanyang kabaro ay ikinanta sila sa ICC. Ano yung meron? Akala ko ba matapang ka? Matapang ka pala. Bakit, bakit tila ganun, natakot ka na ikaw ay, parang sinasabi mo, ikaw ay inaakusahan, na parang ikaw something else like that, 'di ba? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Yun. Anyway, yun lamang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.